niratipikahan na rin ng Senado ang BICAM report para sa 2026 national budget. May ilang umoo pero may reservation. Bukod pa sa mga mismong kumontra o hindi pumirma. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, dalawa lamang sa mga present na senador ang nagpahayag ng pagtutol sa ratifikasyon ng BICAM report ukol nga sa General Appropriations Bill. Mayorya man, Emil, yung nagratipika rito, pero marami rin sa mga senador ang mayroong reservation. The session is resumed. Bago magmosyon para maratipikahan ang Bicameral Conference Committee report kaugnay sa 2026 General Appropriations Bill, inilahad sa plenaryo ni Senate Finance Committee Chairperson Senador Sherwin Gatchalian na edukasyon pa rin ang may pinakamalaking alokasyon ng budget sa 2026. 1.35 trillion pesos yan, katumbas ang historic na 4.4% ng ating gross domestic product o GDP. Dagdag niya, pinatibay rin ang pondo para sa kalusugan na may 447.6 billion kasama ang pagpapalakas ng zero balance billing sa DOH hospitals at piling LGUs. Ilang ahensya naman ang nakinabang sa realignment ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang ang sa PhilHealth na tumaas sa 129.78 billion pesos dahil sa mahigit 16 billion peso na realignment mula sa DPWH. Nasa 39.8 billion pesos naman ang pondo ng NDRRMC na nadagdagan ng 4.2 billion peso realignment mula rin sa DPWH. Pinakamataas din sa loob ng mahigit isang dekada ang 214.39 billion pesos na pondo ng agrikultura. Kaya ang pondo na ito, direkta raw mararamdaman ng taong bayan. Pero kailangan pa rin magbantay kung paano nagagastos ang budget. Numpisan na po natin ang mga reforma para sa isang bukas na proseso sa budget. Ang mahalaga ay magpatuloy, magpursigi at huwag magpatinag sa dating gawi at baluktot na sistema. It's going to be viva voce, Mr. President. So Yes, I move that we approve and ratify the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058. I so move, Mr. President. Any objection? Chair is none. The Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill 4058 is hereby approved and ratified. Ilan sa senador na nasa plenaryo ang bumoto para maratipikahan ang BICAM report pero mayroong reservation. My vote is yes for the BICAM version of the 2026 national budget, even as I have serious reservations about unprogrammed appropriations and other issues. Tiniyak naman ni Gatchalian na may safeguards na ilatag para magamit ng tama ang unprogrammed appropriations. Tungkol naman sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program o MAIFIP, ang reserbasyon ni Senador J.V. Ejercito. My reservation arises from the steep rise in the budget allocated for the MAIFIP, which has doubled compared to the amount requested in the National Expenditure Program. Patungkol naman sa PhilHealth, ang pasubali ni Senador Loren Legarda. My reservations arise from the national government's continued failure to remit PhilHealth's actual legally mandated sin tax revenues from year 2023 onwards and statutory shares from PCSO and PAGCOR since 2019, undermining the Universal Health Care Act and delaying the transition to an institutionally guaranteed zero out-of-pocket care framework in public health utilities and facilities. Si Senate President Soto ang naglahad ng botong yes ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na wala sa sesyon. He voted yes with strong reservations regarding the MAIP and the AIX, just to manifest that the national budget must not be a political tool and free from political exploitation. Binasa niya rin ang botong yes si Senador Kiko Pangilinan, bagaman may gustong ipavito na probisyon. The reservation of Senator Pangilinan, although positive, of course, yes, he voted yes. No? He was reservations on the authorization of the DA to enter a MOA with DPWH for FMR implementation. So only DA and LGU ang proposal niya, siyempre. Bumoto ng no o kontra sa ratifikasyon ng BICAM report sina Minority Senator Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Tila bumalik sa dating forma ang mga alokasyon
na maingat nating binantayan. It seems that we have let our guards down in deterring provisions prone to abuse and political patronage. Hindi naman pumirma sa BICAM report sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Bongo at Senadora Amy Marcos. Hindi pa batid ni Gatchalian ang dahilan ng mga kapwa-senador. Pero paniwala ni Senate President Vicente Soto III na magiging corruption-free ang 2026 budget depende kung paano ito babantayang gastusin, lalo na ang mga infrastructure projects. Mr. President, Happy New Year. Happy New Year to everyone. Emil, ngayong naratipikahan na nga ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang BICAM report ukol sa General Appropriations Bill ay ipapasa naman ito sa Pangulo para sa kanyang pirma. At una na ngang sinabi ni Executive Secretary Ronald Recto na sa unang linggo ng 2026 inaasahang mapipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 national budget. Samantala, nag-adjourn na rin ang sesyon ng Kongreso na inaasahan namang babalik sa January 26, 2026. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz.